Kapayapaan at perpeksyon sa Krishna consciousness. Srimad Bhagavatam 5.14.31 Paliwanag. Ang mga taong materyalistiko ay tinatawag ding mga sudra. Wala silang pakialam na alamin kung paano nagaganap ang proseso ng evolution at hindi rin nila iniisip kung ano ang mangyayari matapos ang maikli nilang buhay bilang tao. Ganito ang ugali ng mga sudra. Ang misyon ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, ang kilusan ng kamalayan kay Krishna o Krishna Consciousness Movement, ay subukang iangat ang mga sudra upang maabot ang antas ng Brahmana para maunawaan nila ang tunay na layunin ng buhay. Sa kasamaang palad, dahil sobrang kapit nila sa kaligayahan ng mga pandama o pakiramdam ng katawan, hindi sila seryoso sa pagtulong sa kilusang ito. Sa halip may ilan pangang sumusubok pigilan ito. Kaya't inihahambing sila sa mga unggoy na ang gawain ay manggulo sa mga Brahmana. Ang mga sudra ay ganap na nakakalimot na lahat ay mamamatay. At sila ay nagmamalaki at tinatawag nilang kaalamang pag-angha. Ang mga sudra ay ganap na nakakalimot sa lahat ay mali. Ang mga sudra ay ganap na nakakalimot na lahat ay mamamatay at sila ay nagmamalaki sa tinatawag nilang kaalamang pag-angham at pag-unlad ng material na sibilisasyon. Ang salitang Grama Karmana ay tumutukoy sa mga gawaing nakatuon lamang para sa ginhawa ng katawan. Sa kasalukuyan, halos lahat ng lipunan ng tao ay abala lamang sa pagpapabuti ng kalagayang pang-ekonomiya at kaginhawaan ng katawan. Hindi sila interesado kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan at karamihan ay hindi naniniwala sa muling pagkakatawang tao ng kaluluwa. Kung pag-aaralan ng sayentipiko ang teorya ng ebolusyon, mauunawaan na ang buhay ng tao ay isang sangandaan. Maaari itong magdala tungo sa pag-angat o tungo sa pagbagsak. Gaya ng sinabi sa Bhagavad Gita 9.25, yaong mga sumasamba sa mga demigods ay muling ipapanganak sa piling ng mga demigods. Yaong mga sumasamba sa mga espiritu at multo ay mapupunta rin sa kanilang kalagayan. Yaong mga sumasamba sa mga ninuno ay makakasama ng kanilang mga ninuno. At yaong mga sumasamba sa akin ay makakasama ko. Sa buhay na ito, kailangan nating ihanda ang ating sarili para sa mga susunod na yugto ng ating pag-iral. Ang mga taong nasa impluwensya ng Radyo Guna ay karaniwang nagnanais umangat tungo sa mga makalangit na planeta. May ilan naman nang hindi nila namamalayan ay bumabagsak at muling isinisilang sa mas mababang anyo gaya ng mga hayop. Ang mga taong nasa kalagayan ng kabutihan, Sattva-guna, makilahok sa devosyonal na paglilingkod at sa kalaunan, sila ay makababalik sa kanilang tunay na tahanan sa piling ng Diyos. Iyan ang tunay na layunin ng ating buhay ng tao. Ang kilusang kamalayan kay Krishna Consciousness Movement ay nagsisikap na akayin ang mga taong may talino tungo sa antas ng paglilingkod sa devosyonal. Sa halip na sayangin ang oras sa paghahangad sa mas magandang posisyon sa material na buhay.
Ang mas makabubuti ay pagsikapan nating makabalik sa ating tahanan, sa piling ng Diyos. Doon mawawala ang lahat ng problema. Gaya ng sinasabi sa Srimad Bhagavatam 1.2.17, ipinaliliwanag dito na sa Krishna na si Krishna ang kataas-taasang Diyos at Paramatma, Super Soul, na nasa puso ng bawat isa ay siyang tunay na kaibigan ng debotong tapat. Siya ang naglilinis ng lahat ng madilim na pagnanasa sa puso ng deboto na may kasiyahang makinig at umawit ng kanyang mga salita. Ang mga mensahe niya ay banal at nakapagpapadalisay kapag maayos na pinakikinggan at inuusal. Ang kailangan lamang ay sumunod sa mga regulasyong espiritual, kumilos tulad ng isang brahmana, laging bigkasin ang Hare Krishna mantra, at magbasa ng Bhagavad Gita at Srimad Bhagavatam. Sa ganitong paraan, napapadalisay ang sarili mula sa impluwensya ng mas mababang guna, ng kamangmangan at kasibaan, at napapalaya ng kamangmangan at ng mas mababang guna at napapalaya mula sa kasakiman. Kapag malaya na mula rito, makakamtan ang ganap na kapayapaan ng isip. Sa ganitong kalagayan, mas mauunawaan ng isang tao ang kataas-taasang Diyos at ang kaniyang tunay na ugnayan sa Kanya. At sa huli, aabot ang pinakamataas na antas ng perpeksyon. Haribol.